yung way nung pagkamatay niya, parang mag-iisa lang siya. Tapos ganun yung itsura niya, sobrang sakit sa akin. Hindi din kasi ako nakapag... Hi everyone! Welcome back sa aming channel. Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-video ulit. So, ito Hello! Hello! Aming next na i-upload. I think siguro mga 5 days. Before ulit ako mag-upload. Medyo na busy. So anyway, wala naman kaming masyadong ganap today. Dapat kahapon, nag-grocery shopping sa Walmart kaso sumakit yung likod ni Mister. So, siya na lang yung nag-grocery shopping ngayong umaga. Hindi na kami sumama na tatlo. Tapos, mamaya darating yung mechanic. Mga 1 PM yata. And then after that, mag-driving lesson kami ni Mister. Pero hindi ko alam kung dadaan kami ng Big Way kasi nakalimutan niya yung milk. And basta may mga ibang stuff na nakalimutan bilhin. Pero may iwan lang tong dalawa dito sa bahay dahil magda-driving lesson kami. And ang mag-aalaga sa... Ano ba yan, babe? Ang magbe-babysit sa kanila yung aking mom-in-law. And then muna sila, lalaro sa splash pad habang inaantay namin yung mechanic. So kahapon pala na isasama ko naman yun sa clip dito na kinuhaan namin ng passport si Zelda. Zelda! Ayan, naka-swimsuit na sila. Magulo dito sa bahay. Si Zelda. Lakad ng lakad. Zelda, come here! Si Zelda naglalakad. Woo! 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 Oops! Yay! Zelda did it! Zelda did it! Clap hands! Say hello! You say hello! Zelda! Say hello! Hello! Clap hands! Go to ate! Zelda, you go to ate! Come here! You're playing in the grass? Ooh! Zayda, you wave hi here to the camera. Dali, wave hi. Zayda! Zayda. Ooh, water. She's happy. Akala ko matatakot si Zelda sa tubig. Kasi nung nakaraan ayaw niya. You go jump, jump, jump. Ah! Mas gusto ni Zelda ang splash pad kesa dun sa isang malaki. Dun sa swimming pool. Zelda! Woo! Si Mister inaayos yung kanyang mga pananim. Ganda yung weather ngayon, 27 degrees Celsius. Pero malamig yung tubig. Lamig eh. Where are you going? Super nag-e-enjoy itong dalawa. Buti na lang na-enjoy na ni Zelda. Kasi di ba before kung napanood nyo yung last video namin, iyak-iyak talaga siya. Pero kasi yung ginamit namin nun is yung swimming pool. Yung inflatable pool. Ngayon is yung splash pad. Mas feel niya talaga yung splash pad. Oh, there's a, what's that, baby? A duck? There's a rubber duck. So, ayun, in-expedite namin yung ano niya, yung passport ni Zelda kasi basta next, i-vlog namin. Inform ko kayo. Meron kaming upcoming travel this year. So, kailangan talaga namin yung passport ni Zelda. So, ayan guys, tapos na akong maligo and tapos ko na rin gawin yung isa kong video. Ayun, inaantay ko lang si Mr. It's 3:16 PM. So, hindi ko talaga sure kung mag-driving lesson pa rin kami.
Kasi hindi pa rin tapos yung mekaniko gawin yung sasakyan niya. And si Zelda kakagising lang. Bagsak talaga siya kanina kasi napagod sa paglalaro doon sa splash pad nila. Si Zeta yan. Hindi naman na yan nagte-take ng nap si Zeta. Medyo matagal na. So lumabas kami guys. Hindi ako mag-aano ngayon. Hindi ako magde-driving lessons. Nagbago ang isip namin. So pupunta kami ngayon dun sa ice cream place. Tapos meron din sila mga pagkain. Doon na kami magde-dinner. Tapos punta kami ng... Where are we gonna go? Big Boy? Dollar General. Basta kukuha kami bibili kami ng milk kasi nakalimutan ni Mr. yung milk ni Zeta. Pero si Zelda meron naman siya. I think I just go to one of these gas stations. Do you have milk? Probably. You can check it. You said you're gonna fill out the gas. Fill up the gas. Wait. So, andito kami guys sa may ice cream place. Pero meron din silang mga ganitong food. Ito na yung dinner namin. How about my Zelda? Si Zelda pinakain ko na ito bago umalis ng bahay. Where's the number 2 straw? I only see one straw. So yung aming order, curly fries. What is this now? Chicken. Chicken, cheese steak. How many of these did I go? Oh, it's ano? Ito? Shared. Dapat pala nag-share na lang kami dito. Ang laki. Aray. Is it yummy? Oh no. Want this one? It smells good. Hey, you want some soda? Ang ganda. Is it yummy? Yummy soya. Hindi. Pinakain ko ng french fries si Zelda. Yummy? Can you tell them it's yummy? Your yummy french fries? How about ate? Medyo malaki yung ano ni Zelda shirt. Yummy. Yummy soda. Yes. Kahapon guys, around 5:30 PM, naka-receive ako ng text galing sa kapatid ko na yung tatay namin is wala na. Kahapon sobrang ganda talaga nung araw namin nung simula. Makikita nyo naman dyan sa previous clip na naglaro pa sa splash pad itong mga bata. Tapos instead of doing my driving lessons after bumisita ng mechanic dito, lumabas na lang kami, nagpunta kami sa ice cream place and doon na din kami nag-dinner. Hindi ko na-check agad yung phone ko. Mga 5 something nag-text yung kapatid ko. And then mga bandang 6 PM ko na nabasa. Yung message pa lang niya na sabi niya, ate, alam ko na na meron siyang sasabing hindi maganda. Sinabi ko na yung kay Mister kasi nung nakita ko, nandun na kami sa sasakyan. And then nung nakita ko yung message niya, sabi ko, I knew something is wrong. And then nung nag-text na ulit yung kapatid ko, nasabi niya wala na. Doon na talaga sobrang napaiyak ako. Kasi yung tatay ko, last quarter, hindi ko lang matandaan kung anong month yun, siguro mga September or October. Nagpa-check up siya. Ayaw niya kasi talaga na pumupunta sa doktor. Kahit nung doon pa ako nag-work, dahil sila yung, or dependent, not beneficiary, dependent, dahil single pa ako doon. Libre yun, yung mga check-up, kahit na mga hospital. So, kahit na meron kaming health card noon, ayaw niya talagang pumupunta sa doktor kahit na libre. Pero, sobrang hindi niya talaga yung maganda yung pakiramdam niya, kaya nagpa-check up siya. And then, nung nagpa-check up siya, dun nakita na merong bukol dun sa kanyang prostate.
So, sabi nung doktor, sabi nung mama ko na kailangang i-biopsy para malaman kung cancer. Kasi hinala ng doktor is cancer. Pero hindi na pumayag yung tatay ko. Ayaw niya. Ayaw niya magpa-biopsy. Ayaw niya magpa-doktor. Ayaw na niyang bumalik sa doktor, in short. So kahit anong pilit namin, ayaw niya talaga. So hindi siya talaga na-diagnose ng cancer or anything. Dahil hindi na siya bumalik nga sa hospital, hindi na siya bumalik para magpa-check up ulit, para malaman kung cancer. So ang ginawa ko na lang, binilhan ko siya lahat ng mga sa tingin ko herbal na pwedeng makatulong sa kanya. So ganun yung ginawa ko. Nung una, tinitake niya yung mga herbal, okay naman. Okay yung ano niya, okay naman yung naging katawan niya. Kaya lang, dumating na yung time na hindi na niya ma-control yung pag-ihi niya. So, kailangan niya magsuot ng diapers. So, yun. Ako din yung nagsusupply ng diapers niya. Tapos, minsan, pinapasabi niya kay mama na ubos na daw yung diapers niya. Ganun. Tapos, nakakasama pa siya sa mga labas-labas nila. Nakapagbakasyon pa nga sila sa Cebu. And then yung kapatid ko, kinuhaan siya ng passport kasi nga mag-out of the country sila. Kasi sa aming families, yung tatay ko lang ang hindi pa nakakapag out of the country. So, supposedly, November sila this year mag-out of the country. Kaso, ayun, wala na nga. Tapos, recently, sabi sa akin yung kapatid ko, bigla na talaga nag-decline yung health ng tatay ko. Sabi ng kapatid ko, sa tingin niya hindi na talaga magtatagal. Kasi yung color niya, nag-yellow na. Kahit anong pilit namin, kahit na kasi sumasakit na yung sikmura niya, every time na kumakain siya, hindi na niya ma-take. Kaya ayaw na niya kumain kasi sinusuka niya din. And nung bago siya mawala, nag-ano din siya, nag-LBM. And hindi na din niya makontrol. Pero nakakapunta pa siya sa bathroom. Kaya pa niyang makapunta sa bathroom. Kaya lang, since 2 floors, nga yung sa bahay ng kapatid ko, andun kasi sila, nahihirapan na siyang bumaba. So, sabi ng kapatid ko, tawagan namin lagi, kausapin lagi, kasi gustong-gusto ng tatay ko makita si Zeta and si Zelda. And, ayun, sabi ko sa kanya, hindi kami makakauwi agad dahil syempre nga, hindi naman ganun kadali umuwi. And, si Zelda, hindi pa namin nakuha ng passport, kaya nung Friday, today is Sunday, kinuhaan namin ng passport and in-expedite namin. Kasi nga ang plano namin is September, uuwi kami. And then sinabi pa yan lagi ni Zeta pag kinakausap niya ang tatay ko. Sinabi niya, wait for me and baby Zelda, lolo. And then sabi niya, ihintay niya daw si Zeta and Zelda. Small. Yes, baby, small. So, ako nakikita ko na sa tatay ko talaga na hindi na maganda yung health niya. Pero parang in denial ako na sabi ko, kaya pa yan. Kaya, lagi ko din siya kinakausap. Sabi ko, bumangon ka kasi dyan, kaya ka na panghihinaan ng katawan kasi lagi ka na lang nakahiga. Tapos hindi ka kumakain, pilitin mo kumain. So, bago siya mawala, nag-order pa ako ng mga gatas niya. Kaso, hindi na niya nainom. Tapos, umaga dito, gabi doon sa kanila, syempre. Tumawag ako. Tapos, kinausap namin. Kinantahan pa siya ni Zeta. Tapos, lagi niyang sinasabi, uwi kayo dito. Sabi ko, uuwi kami September. Tapos, sabi nung nanay ko, nung time na daw yun, malabo na ang mata ng tatay ko. Si Zeta yung andun, kinakantahan siya. Yung kinakausap niya, kinakantahan siya. Tapos, sinasabi niya, you eat lolo. Parang hindi na masyado nakakarinig yung tatay ko. Nakatingin na lang siya sa camera. Hintayin mo kami kasi September, uuwi na kami dahil nga nihintay pa namin yung passport ni Zelda.
Tapos, ayun. Yun na, sabi nung nanay ko, mga bandang 11. Tumayo daw. 11 ng gabi doon sa Pilipinas. Tumayo. Nagpunta sa bathroom. And ayaw magpaalalay. Siya lang. Tapos nilock daw yung pinto. So, kinakatok nila. And, sabi naman daw kaya niya. So, natulog na sila. Tapos, 3 o'clock. Andun pa din daw. Kinakatok niya. Umungol pa daw. Umungol pa siya. Tapos, nung bumangon na yung kapatid ko, naka-open na yung pinto. Doon nila nakita yung tatay ko na nakaupo doon sa bowl, sa toilet. And, niya nakasubsob daw doon sa floor. Hindi ko masyado talaga napakinggan yung buong kwento kasi ang naka-blackout yung utak ko. And, pag naiisip ko yun, yung parang, yung way nung pagkamatay niya, parang mag-isa lang siya. Tapos ganun yung itsura niya, sobrang sakit sa akin. Hindi din kasi ako nakapag paalam ng maayos sa kanya. Hindi kami, kasi yung, alam mo yun, yung tipong yung sweet na ganun sa family namin. Pero alam naman ng mga magulang ko kung gaano sila ka-importante sa akin. Nagkaroon din kami ng mga hindi pagkakaunawaan ng tatay ko. Meron pang time noon na mahilig kasi yun siya mag-iinom-inom. Yung red horse na malaki yung ganyan. Kinuha ko, tapos binato ko. Pero hindi ako yung talagang galit o may sama ng loob sa tatay ko. Lalo na ngayon na nagkaroon ako ng pamilya at anak. Kaya lang ngayon, hindi kasi nga hindi ako nakapagsabi ng I love you. Nakapagbabay sa kanya nung last na kausap namin siya. Si Zeta yung nag-bye sa kanya. Yung nag-bye si Zeta, yung tatay ko, kumakaway lang siya na ganun. Yun, ngayon ko lang na-realize na yun na pala yung pagbabay niya. Kahit hindi niya talaga kami masyado nakikita. Dahil nga malabo na yung paningin niya. Babay na lang siya ng babay. Yung masakit kasi sabi niya, aantayin niya daw kami. Aantayin niya daw yung dalawang ba. Kasi yun talaga yung nagpapalakas na lang sa kanya. Sabi nga nung nanay ko, ayaw na kasi talagang uminom ng gamot. Tapos, kahit yung gavis ko na lang parang maipisan yung sakit ng tiyan niya, ayaw talaga. Pero nung sinabi nung isang pamangkin ko, kasi yung pamangkin ko din yung laging tumutulong sa kanya. Na kung gusto mo talagang maantay pa sila, Zeta and Zelda, inumin mo to. Bigla daw kinuha talaga kaagad and ininom niya. Which means talagang gustong-gusto niya pa makita itong dalawa. Yun lagi sinasabi niya sa akin, umuwi kami doon. So, sa ngayon, inaantay namin yung passport ni Zelda. Although in-expedite namin, hindi namin alam kung makukuha din talaga namin kaagad. Kasi ang sabi nila is 1 to 2 weeks. So sa Monday, dahil Sunday ngayon, tatawag ako kung pwede bang ma-qualify si Zelda dun sa emergency passport or kung mas mapapabilis nila yung processing. Dahil nga kung magiging okay and mapapabilis na yung process, uuwi kami para kahit nasa huling sandali ng tatay ko, makita namin siya. Kasi yun talaga ang gusto niya. Kahit nasabihin mong wala na siya, yun yung hinihiling niya na umuwi kami doon. Kaya nga yung plano namin na pag-uwi next year is pinlan namin ng September kasi nga unfortunately nag-decline na talaga yung health ng tatay ko. And hindi niya na rin kami nahintay. At saka ng mga bata. Siguro yun yung lagi kong sinasabi na harsh reality of being an immigrant. Lalo na kung sobrang nasa malayo kayong bansa from the Philippines, kagaya dito sa US. Oo, maganda sa Amerika, pero kung kagaya ko kayo na hindi naman kasama yung buong pamilya dito sa USA, ito yung pinaka mahirap at pinaka masakit na katotohanan na anytime pwedeng dumating yung ganitong balita sa inyo.
And kailangan ganun siya. Yummy pressing. Kailangang tanggapin. So, yun na lang yung we are hoping na sana mas mapabilis yung processing ng passport ni Zelda para makauwi kami doon bago mailibing ang tatay ko. Although pinapa-extend naman nung kapatid ko yung lamay niya, kaya lang kasi syempre whenever you extend it from that certain period of time, may additional na bayad. Ayun. So, sineshare ko sa inyo ito sa mga kagaya ko na may pamilya, lalo na mga magulang sa Pilipinas, na don't take them for granted kasi hindi nyo alam kung kailan sila mawawala, and pag nawala na sila, doon nyo marirealize na sana hindi nangyari, sana binigyan nyo sila ng time hanggat maaari. Kung kaya nyo silang tawagan kahit hindi naman everyday para kumustahin, gawin nyo. Although syempre busy tayo talaga dito sa USA, pero napaka-importante na bigyan natin sila ng time kasi pag dumating na yung ganitong panahon, dun mo marirealize kung kailan huli na.